What's up mga boss, isang magandang umaga na maulan. So ayun mga boss, maulan ngayong araw na to. Doon kasi nga po pala ang inyong kaibigan. So ngayong araw na to mga boss ay pag-usapan natin kung kailan ba natin dapat ipa-tune up yung ating mga motor mga boss. So bawat owner mga boss at saka mekaniko ay may kanya-kanya tayong idea at kaalaman kung kailan mo ba dapat natin ipa-tune up yung ating mga motor mga boss, para makatulong at makapagbigay ng ideas sa inyo mga boss. So upang sa ganun yun, magkaroon kayo ng idea kung kailan nyo dapat ipa-tune up yung inyong mga motor mga boss. So mayroon tayo ditong makina mga boss, at sa ibabaw ng ating makina mayroon tayong tinatawag na cylinder head mga boss. So kapag tinanggal natin yung ating cylinder head mga boss, is mayroon tayo dyang rocker arms. So ito yung tinatawag nilang rocker arm mga boss, tinatawag nating rocker arm. So ang trabaho nito mga boss ay tinutulak niya yung barbula. So mayroon tayong iba pang head mga boss. So cylinder head ito ng XRM mga boss. So sa ilalim mga boss ay andito yung barbula. So yun mga boss, ito yung ating barbula. Ayan mga boss, kapag bumaba yung ating rocker arm, pag umikot yung ating crank, so iikot yung ating crank mga boss, itutulak ng ating rocker arms yung ating barbula pababa. So yung mga boss, mayroon tayong carburetor, intake, pasukan ng hangin to mga boss. Tapos meron din tayong exhaust tambucho. Okay mga boss, so kailan nga ba tayo dapat magpa-tune up ng ating motor? So para mapaliwanag ko sa inyo mga boss, mayroon tayong dalawang cylinder head dito. So ito yung isang cylinder head, bale pang XRM to mga boss. Magkaiba sila ng design pero pareho sila ng principle. So pareho sila ng gana mga boss. So yan mga boss, ito yung cylinder head at ito naman yung cylinder block yung nasa baba. So meron dyan piston mga boss. So andito papaliwanag ko lang mga boss, ito yung cylinder head, ito naman yung cylinder block. So andyan yung piston mga boss. So bali may apat na movement yung piston mga boss sa isang pagsabog. Yun mga boss, may apat na movement yung ating piston sa isang pagsabog, kaya siya tinawag na 4-stroke. So unang movement niya mga boss is bubukas yung intake. Ayan mga boss. Pag umikot yung crank, isasama niya yung cams mga boss. So hihigop yan ng hangin dun sa carburetor. Yan. So yun, pangalawang movement ng ating piston mga boss is i-compress niya yung pinagsamang hangin at gasolina dito sa ating chamber. So dapat mga boss, sarado yung ating barbula. Ito yung pinaka main reason kung bakit ba natin kailangan ipa-tune up yung ating motor, kasi yung rocker arms mga boss yung nagko-control ng pagbukas at pagsara ng ating barbula. Yun. So pangatlong movement niya mga boss is mag-i-spark yung ating spark plug. So sasabog ngayon yung pinagsamang air and fuel mixture, sasabog, itutulak niya ngayon ulit yung ating piston. So ito yung pangatlong movement mga boss, ito yung tinatawag nating combustion. So itutulak niya yung piston pababa. So dito naman papasok mga boss yung pang-apat na movement. So bubukas naman yung exhaust. Bubukas naman yung exhaust mga boss, yan, bubukas yan. Ilalabas naman niya ngayon yung mga waste na gas mga boss, yung sumabog na hangin. So lalabas naman yan sa ating tambucho. Okay mga boss, so ayan, naipaliwanag ko na sa inyo yung apat na movement ng ating piston at ng ating barbula. So ayun mga boss, dadako na tayo ngayon sa ating topic kung bakit ba natin kailangan ipa-tune up yung ating motor. So mayroong dalawang dahilan kung bakit kailangan nating ipa-tune up yung ating mga motor mga boss. So punta tayo sa unang dahilan. So unang dahilan mga boss is lumalayo yung ating rocker arm sa ating barbula. So yun yung ating barbula mga boss. Yung nasa baba is yung ating barbula mga boss, at ito naman yung ating rocker arms.
So itong rocker arms mga boss ang nagtutulak sa ating barbula para bumuka yung ating yung valve sa ating chamber. So ito yung unang dahilan mga boss. Tingnan nyo, lumalayo yung rocker arms sa ating barbula. Kapag malayo yung rocker arms mga boss sa ating barbula, is magkakaroon siya ng tunog na ganito. Hindi lang yun mga boss, kapag malayo yung ating rocker arms sa ating barbula, kumbaga malayo siya ng ilang millimeter, o sabihin mo ng 2 mm, malayo siya ng 2 mm, so mababawasan yung pagbuka ng ating barbula mga boss ng 2 mm din. Ayan, mababawasan yung pagbuka niya mga boss. So kapag nangyari yun mga boss, nabawasan ng ilang millimeter yung pagbuka ng ating barbula, is mababawasan din yung hangin at yung gasolina na papasok dito sa ating chamber. So kapag bawas na yung gasolina at hangin na pumasok sa ating chamber, ibig sabihin konti lang yung makokompress ng ating piston at mahina lang yung kanyang pagsabog. So mababawasan yung performance ng ating motor mga boss. Yun yung dahilan kung bakit tayo magpapatune up ng ating motor. Okay mga boss, dito naman tayo sa pangalawang dahilan kung bakit ba natin kailangan magpa-tune up ng ating motor mga boss ano. So kapag umaandar yung ating mga motor mga boss ano, so ayan, tinutulak nga siya ng rocker arms, umiikot din yung ating barbula ng pakonti-konti mga boss. So sa katagalan ng paggamit ng ating mga motor mga boss, is nahahasa yung ating ilalim ng barbula, yung valve seat mga boss, nahahasa. So kapag nahasa yung barbula mga boss, umaakyat yung barbula pataas, so itutulak niya ngayon yung ating rocker arm. So ang mangyayari dyan mga boss, magdidikit na sila. So kapag nagdikit yan mga boss, hindi na magsasarado ng mabuti yung ating barbula mga boss ano. So ayun, mababawasan din yung ating performance ng ating motor. Yun naman yung sinasabi natin na tukod. So ano yung mangyayari kapag tukod naman yung ating mga barbula mga boss ano. So i-try natin. Try ko itukod to mga boss ano, tinukod ko na to. At ayan na nga, naka-top dead center na. So ayan na siya mga boss. Lalagyan natin ng tubig dito sa intake. Tingnan natin kung anong mangyayari. So ayan mga boss, naka-top dead center na yung ating cylinder head. Tapos tinukod ko yung ating intake mga boss. So tinukod ko. Kunwari napudpod na yung ating barbula, tapos umasog ng umasog, syempre itutulak na siya ng rocker arm pababa. So hindi na siya magsasaradong mabuti. So ayan na nga, lagyan natin ng tubig mga boss ano. So ito yung ating barbula, hindi makita. Ayan mga boss. So lalagyan natin ng tubig sa intake. Ayan mangyayari mga boss oh. Lumalabas yung tubig, di ba? So hindi na nga siya magsasaradong mabuti mga boss ano. Okay mga boss, so ayun lang yung dahilan kung bakit ba tayo kailangan magpa-tune up ng ating motor. So kailangan nating i-maintain yung gapapel na clearance ng ating rocker arms at saka ng barbula mga boss ano. So kailangan mayroon niyang clearance, may clearance yan na gapapel mga boss ano. So may iba-ibang sukat yan, depende sa motor mga boss ano. May iba-ibang sukat silang nakalagay sa ating user manual kapag i-tune up natin. So bawat mekaniko mga boss ano, may kanya-kanyang paraan ng pag-tune up. Okay mga boss ano, yun na nga, yun lang yung ating paliwanag. Yun yung ating nakaalap na kaalaman sa ating pagmimekaniko ng ilang taon. So binahagi lang natin mga boss. So bawat mekaniko mga boss is may kanya-kanya silang idea at paraan kung kailan mo ba talaga ipapatune up yung motor mo. Ganon din po yung mga user, mayroon silang kaalaman. So igalang natin yung bawat isa't isa mga boss, yung ating kaalaman mga boss. Igalang natin yung iba, so respeto. So yung mga boss, sana may naitulong ako or naibigay ako sa inyo na idea at konting kalaman
tungkol sa video natin ngayong araw na to. So maraming salamat mga boss sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Sana mga boss ay mag-subscribe na kayo, then hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa mga video natin na i-upload pa. So yun na nga, thank you.